Oras sa Father Lito Jimenez, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. Narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. 5 ng buwan ng Disyembre. 8,000 pulis ipapakalat sa Metro Manila para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan ayon sa NCRPO. DOTR handa na sa Christmas rush. Mga tren ng MRT at LRT may adjusted hours simula December 16. Publiko pinag-iingat naman ng Department of Trade and Industry. Bumili lamang daw ng certified Christmas lights at fireworks ngayong Kapaskuhan para iwas sunog. Correct. Rice retailers kabadong malugi dahil sa pagbebenta ng 40 pesos kada kilo ng bigas ng Department of Agriculture. Mga bayarang narco-trolls at mga vloggers binueltahan ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Mga bagong promote na general at AFP officers sinimok ni Pangulong BBM na tumindig sa katotohanan at sa ligang batas. Helicopter naman ng Philippine Navy nag-crash sa Sangli Point sa Cavite. Mga piloto at crew sugatan. 2 senior high school student patay sa pananambang sa Pikit, Cotabato. Buong Siargao Island walang supply ngayon ng kuryente dahil sa nasirang submarine cable. Ruta ng Traslasyon 2025, tiniyak na walang pagbabago ayon yan sa Quiapo Church. At sa detalye na ating mga balita, magdideploy ang NCRPO ng abot na 8,000 pulis sa buong Metro Manila para sa kaligtasan ng ating mga mamamayan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay NCRPO Acting Chief Brigadier General Anthony Aberin, ipapakalat ang mga pulis sa mga lansangan, pampublikong transportasyon, mga pamilihan at maging sa mga simbahan. Ito ay para matyak na ligtas at masaya ang pagdiriwang ng Pasko na ating mga kababayan. At nabukod sa mga pulis, may tatalaga ring police assistance desk sa iba't ibang lugar sa kasama na ang mga shopping malls para sa mas mabilis na pagresponde sa panahon ng emergency. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR ang schedule adjustments para sa mga pangunahing linya ng tren sa Metro Manila para ma-accommodate ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa darating na holiday rush. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ang MRT Line 3 na tumatakbo mula North Avenue hanggang Taft Avenue Station ay magsisimula sa mga adjusted hours nito sa Disyembre 16. Mula Disyembre 16 hanggang 24 at sa Disyembre 31 sisimula naman ng MRT3 ang unang commercial trip mula sa North Avenue Station ng alas 4:30 ng umaga. Ang LRT Line 2 mula Antipolo hanggang Recto sa kabilang banda ay magkakaroon ng unang commercial train sa ganap na alas 5 ng umaga sa Disyembre 17 hanggang 23, 24 at 31. Samantala, ang LRT 1 na tumatakbo mula sa Dr. Santos Station sa Parañaque hanggang sa Fernando Poe Jr. Station sa Quezon City ay magsisimula sa adjusted operating hours nito sa Disyembre 20.
Samantala, hinihimok ng Department of Trade and Industry ang mga consumers, mga misis na bumili lamang ng certified na Christmas lights at fireworks ngayong Pasko. Ayon kay Trade Secretary Cristina Aldeguer Roque, inabisuan nila ang mga mamimili na maging mapanuri sa pagbili ng mga produktong ito para maiwasan ang panganib tulad na lamang ng sunog. Naglabas ang DTI Bureau of Philippine Standards ng listahan ng mga certified products at retailers sa kanilang website. Binagyan diin ng DTI ang paghanap ng mga marka gaya ng Import Commodity Clearance o ICC at yung PS o Philippine Standards na stickers sa mga produkto para masiguro na ang bibilhin na ilaw o kaya mga Christmas lights o kaya mga paputok ay ligtas na gamitin. Samantala, kabado ang mga rice retailers na malugi dahil sa 40 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture. Nag-aalala ang mga tindero ng bigas sa Pasay City Public Market at Guadalupe Public Market na maapektuhan ang kanilang hanap buhay dahil sa programa ng DA na Rice for All. Ang programa ng DA ay inilunsad kaninang alas 8 ng umaga sa mga pangunahing palengke ng Metro Manila. Sa panayam ng DZRH, sigurado ang mga rice retailers na bibilhin ng mga mamimili ang mas murang bigas kumpara sa paninda nilang mas mahal. Dinayo pa ng mga taga-ibang bayan ang mga palengkeng kabilang sa programa at umaasa sila na makabibili sila ng marami sa murang halaga. Ibinida naman ng National Economic and Development Authority o NEDA ang pagbaba ng presyo ng bigas sa kabila ng pagtaas ng pangkalahatang inflation rate nitong buwan ng Nobyembre. Batay sa datos ng PSA, naitala sa 5.1% ang rice inflation mula sa 9.6% noong Oktubre. Ito'y sa gitna ng bagyang pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa 2.5% mula sa 2.3% ng sinundang buwan. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, na ipakita ang katatagan ng ating ekonomiya sa kabila ng pagtama ng sunod-sunod na bagyo kamakailan. Patuloy na lamang daw na epektibo ang mga pulisiya ng gobyerno sa pangalakal o ekonomiya, gaya na lamang ay pinatupad na pagbaba ng taripa sa imported rice. Nanindigan ang mga rice retailers sa Pasig Market na hindi kayang ibaba sa 40 pesos kada kilo ang kanilang binibentang bigas. Naniniwala pa rin ang mga rice retailers na hindi sila maapektuhan ng programang Rice for All ng Department of Agriculture dahil tiyak na magsusunuran sila kung may isang retailer na magbenta ng 40 pesos kada kilo. Nasa 43 hanggang 45 pesos kada kilo ang pinakamurang benta ng bigas ngayon dahil wala silang mapagkunan ng mas mura pero dekalidad pa rin na bigas. Hindi pa kabilang ang Pasig City Mega Market sa paglungsad ng programa kaninang umaga. Napipikon na ang isang opisyal ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Ayon kay Surigao del Norte Congressman Robert A. Barbers, wala daw problema sa mga paninira dahil kasama daw ito sa kanilang trabaho bilang lingkod bayan, pero hindi raw katanggap-tanggap ang mga paninirang puri na wala namang basehan at katotohanan. Batay sa privilege speech ni Congressman Robert A. Barbers, ito ay tugon sa mga batikos mula sa umano'y bayarang trolls na patuloy na investigasyon ng Quad Committee na kanyang pinamumunuan. Sa direktiba niyang apila sa mga trolls at vloggers, sinabi ni Barbers na malay silang batikusin hanggang magsawa sila basta tungkol sa kanilang trabaho, mga nagawa o sa kanilang mga pagkukulang.
Ayon pa kay Barbers, obvious na maraming bayarang trolls ang nagpapakalat ng mga destructive at malicious propaganda lines. At ang malungkot daw dito ay pinopondohan ang mga vloggers sa trolls mula sa pogo at drug money para sila ay batikusin at yurakan ang kanilang personalidad. Narito si Congressman Ace Barbers. Panindigan na lang ninyo ang paninira ninyo. Hindi naman pwede na porke politiko, pwede mo nang akusahan ng lahat ng krimen at kasinungalingan tapos wala ka ring pananagutan? Ano ka? Siniswerte? Matapang ka manira, matapang kang mangutya, tapos ayaw mong sumagot? Paano kung halimbawa kami naman ang magsabi na ang pangit mo o ang baho ng hininga mo o iniiwang ka ng kinakasama mo na napakaputi kasi ang itim-itim mo at ang liit-liit ng tenga mo? O wala ka namang kwentang abogado, puro ka lang media at pasikat sa media, pero sa korte, kulata ka naman. Kita nyo? Paninirang puri na ang ginagawa ninyo. Hindi na yan protektado ng mga batas. Ang batas ay para sa lahat, hindi lang para sa iilan. Kung may nalalaman kayo na freedom of speech, wala naman pong freedom to defame. Samantala, umaasa si Senator Mig Zubiri na magkakaroon ng political ceasefire habang may nakahaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Zubiri, baka matulad umano ang Pilipinas sa South Korea na nagkakagulo matapos magdeklara ng martial law ang kanilang presidente. Sa kabila nito, tiniyak ni Zubiri na paghahandaan nila ang pagiging hukom oras na magsimula ang impeachment trial. Paliwanag ng senador, bahagi ng kanilang constitutional duty ang mag-convene bilang isang impeachment court. Naniniwala naman ng senador na isa lamang ang patutunguhan nito at ito ay ang pagkakawatak-watak umano ng mga Pilipino. Babalikan natin alam pang detalye ng ating mga balita. Impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Hindi raw pinag-usapan sa fellowship ng mga mababatas kasama ang Pangulong Marcos sa Malacanang. Samantala, Department of Foreign Affairs nagsumiti na naman ng diplomatic protest laban sa China dahil sa panibagong pangharasan naman ng Chinese Coast Guard sa ating Coast Guard at BIFAR vessels. Samantala, isang helicopter ng Philippine Navy, nag-crash sa Sangli Point, Cavite, mga piloto at crew sugatan, pero wala namang namatay. At dalawang senior high school students tinambangan sa Pikit Cotabato, patay. Ruta ng Traslasyon 2025, tiniyak naman na walang pagbabago ayon sa pamunuan ng Quiapo Church. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik. O nga pala, mamaya pag-usapan natin para sa mga pensioners ng SSS, mga lolo, mga lola. Ayan. Mamaya at pag-usapan natin yan dahil mukhang may ibibigay na 13-month pay. Wow. Uy, sana all. Kailan kayo ibibigay yan? At yan ay sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Ninong Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Dr. Isa Suntay, alas 4:26. Ang balita. Sweetheart, sorry wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you.
Merry Christmas, Ninang Thea. Parang edad ko lang lakay, 20. Ha? 20 na? Oo. Etneb. Oo, etneb na lang. Bilis talaga ng panahon. RH Break Time! At dahil 20 days na lamang before Christmas, at alam natin na Miss Thea na marami pa rin mga kumpanya, minsan ano ba ang ibibigay nating Christmas gift? Ano ba ang mga paraffle natin? Ayan, yung iba ay gumagawa ng mga fundraising. Ayan, solicitation. Ayan, hindi pa huli 20 days before Christmas pa, ha? Pwede pa. Yes, dahil kaya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ay nag-aalok ng kanilang programa. Ayan, para makalikom ng pondo, hindi lang ang iba-ibang grupo, pati mga LGUs, Miss Thea. Meron silang tinatawag na programang Bingo for a Cause. Ang kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprubahan na ng management ang ilang bagong pakete para sa tinatawag na Community Bingo Program. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang mga bingo events. At maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 pesos. Ang mga magpapalaro depende sa kanilang package. At ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa komunidad at samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag pa sa makabulang mga gawain. At sa karagdagang impormasyon, pwede kayong tumawag kay Josie Donna sa 0917-843-0970 o kaya kay Louie Cabanyero 0927-320-6211 sa PAGCOR. At bago ang ilang pang mga balita, congratulations muna kay Congressman SB Sam Bersosa ng Maynila sa kanyang tinanggap na prestihiyosong Gusi Peace Prize International Award. Wow! Gusi, alam ba yung Gusi? Ayan. Ano yung lakay? Parang barong lang yan. Ayan, na maganda. Akala ko Gucci. Gucci, ayan. Gusi Peace Prize International. At ini-award kay Congressman Bersosa ang nasabing parangal sa Metropolitan Theater sa Maynila para sa madaming taon na pagtulong. Ayan yung kanyang pagiging philanthropist. Tumutulong sa mga tao at pagiging isang mapagkawang-gawang pilantropo. Philanthropy Award pala si Miss Thea. Ang Gusi Peace Prize Award na tinanggap ni Congressman SB Sam Versosa. Congratulations! Kong, ala ba tayo dyan? Ayan. Ala ba tayong MP lights dyan? Ala ba tayong spam dyan? Yun. Spam pinamimigay niya. Talaga? Tsaka bigas, ha? Uy, may ulam na. May ayan, bigas. Isasaing na lang lakay. Yes. Sandali lamang Leta Narciso mula sa Malacanang, ano ang latest? Samantala, noong 1988, Miss Thea, ayan, buhay ka na nun, ano? Ayan, siyempre Opo. naman. Opo. Sinimulan ng Social Security System ang pagbibigyan ng 13-month pay pension sa mga pensioners nito. Wow! Palay ko, nanay mo, meron na rin nito, ha? Ayan. Teka ka, titingnan ko nga yung account. Ang nasabing karagdagang benepisyo ay paraan ng SSS, mga misis, mga kuya, mga lolo, mga lola. Hindi lamang para magpabot ng tulong pinansyal sa kanila, kundi na rin para mapasalamatan sila sa suporto nila sa ahensya noong sila ay bahagi pa ng workforce ng bansa. Nung bang empleyado pa sila at kinakaltasan ng SSS. Correct. Bukod dito ay isang pamaskong handog na rin ng SSS sa mga pensyonado sa panahon ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Edi kailangan masaya ang Pasko, ha? Tumpak. Yes, at ito'y kadalasang ibinibigay kasabay ng pensyon nila para sa buwan ng Disyembre.
Ayun, madodoble pala. Madodoble ba? Ayan. Oo. Kaugnay ito ay makasama natin si Mr. J. Labadia, ang acting head ng SSS Media Affairs Department upang tulungan tayong mapag-usapan. Bakit paliwanag at wala bang dagdag ngayon? May inflation, di ba? Oo nga, may bonus ba, Lakay, di ba? Ayan, oo. Alamin nga natin kay hanggang 13-month lang. Oo. Wala bang 14-month pay? Ayan. Isagad mo na, Lakay, 15th. Dahan-dahan lang. 14 Okay, lang. sige. 13, 14. Mr. J. Labadia, sir. Magandang hapon po sa inyo, Ninong. Good afternoon, Sir Deo and Ma'am Thea. Pwede ka may maging Ninong, Mr. Oo, Labadia? hindi pa naman po siguro huli ang lahat. Oo, ayan. Anyway, Mr. Labadia, sir, pakipaliwanag po sa ating mga pensioners, sa ating mga viewers, ano nga ba itong SSS 13-month pension? Magkano ba ito? Opo, katulad po ng nabanggit po natin kanina, ito pong 13-month pension. Ito po ay taunang binibigay po ng SSS na karagdagang buwan po ng pension na for the year na matatanggap po nila bilang pabonus na rin po natin sa kanila at pamaskong handog na rin po ng SSS bilang ating pasasalamat din sa kanila dahil before sila maging mga retiree pensioners ay naging bahagi din sila ng ating workforce. Ayun. At matanong ko lang po, sino-sino po ang maaaring makatanggap ng Ayan. 13th month pension? Ang mga covered po ng 13-month pension ay yung ating mga retiree pensioners, yung mga survivor pensioners, kabilang din po yung mga total disability pensioners po, kasama rin po sila, pati rin yung ating mga dependent pensioners. At para naman po dun sa mga partial disability pensioners, kung sila po ay nabigyan ng at least 12 months po na pension, makakatanggap din po sila ng kanilang 13-month pension. Kanina nga, Mr. Labadia, may countdown na si Ninang Thea. 20 days. Paano? Ayun. At kailan matatanggap ng mga pensioners itong 13-month pay na ito? Opo, actually maaga po ang SSS dahil nakapagbigay na po tayo ng ating 13-month po sa ating mga pensioners nung nakaraang December 1. Na i-release na po natin yung 13-month and then yung kanilang December month pension para po dun sa mga pensioners na tumatanggap ng first day hanggang 15th of the month. And yung para naman sa mga tumatanggap ng pension ng 16th of the month hanggang yung sa last day of the month, na-release na po natin ito kahapon po, December 4. Kahapon, nag-release na. Tignan natin kung mag-reflect na, Lakay. Ayan, hanggang before Christmas ba, maibibigyan na lang ito, Mr. Labadia, sir? Yes sir, definitely kung ating sa kung may mga retiree pensioners o yung ibang pensioners po natin, kung hanggang sa ngayon ay wala pa rin ho silang natatanggap sa kanilang mga accounts, pwede rin ho silang magtanong or mag-email po sa amin or tumawag po para mabigyan po natin ng follow-up or ma-check po natin kung bakit hindi pa po nila natatanggap. Pero definitely po yung ating schedule na binanggit po natin kanina, December 1 and yung December 4, ito po ay na-release na po natin yung ating 13-month and yung December pensions ng ating mga pensioners po. Ang tanong, Magkano? ayun Yan. na, gaano po kalaki o ang halaga ng 13th month pension na matatanggap ng mga pensioners? Opo, ang 13-month pension po ay katumbas po ito ng regular monthly pension po ng ating mga retiree pensioners po, no? Yung sa dependent pension, kung magkano rin po yung kanilang tinatanggap, yun din po yung makukuha din po nila. As well yung ating mga total disability pensioners and partial disability pensioners po. Ilang percent pa, sir, yung hindi nakatanggap ng 13-month pension? As of now po, wala ho tayong record ho na data regarding po dyan, no? Aha. Pero definitely po, we are assuring yung ating public, yung ating mga members, yung mga pensioners po na naibigay na po natin dahil tayo po ay meron na pong coordination din po sa ating mga bangko, at kung may mga pensioners po na hindi pa online yung kanilang pag-receive yung mga through manual checks, tayo ay nakipag-ugnayan na rin po sa field post para maipadala po agad yung kanilang mga 13-month pension and yung December month pension po nila. Teka muna, bata 13-month pay lang pinag-uusapan Ayun, natin. ito na, Lakay. Ang laki-laki ng kita ng SSS, wala bang bonus, Mr. Oo Labadia? nga. May bonus pa po ba? Ito po yung ating pabonus po ng SSS, yung ating 13-month po na pension po para sa ating mga pensioners po. Iba naman yung bonus saka 13-month pay eh. Oo.
Oo, may mapipiga pa daw po ba yung ating mga pensioners? Kasi mataas na daw yung gamot, maintenance nila. Ayan, maintenance medicine. Oo. Ito po ay, ito kung ano po yung kanilang monthly, which is based naman po yan, computed naman po yan doon sa kanilang contribution nung sila po ay nagwo-work pa po sa kanilang mga kumpanya po. Ayan, tapat na yun. Wala nang tawa. Oo. Tapat na po. Tapat na po yan. Aha. At meron ba kayong announcement sa ating mga SSS members at mga pensioners, Mr. J. Labadia, sir? Yes po, yung ating mga members, parati ho kayong tumutok sa ating mga social media pages, yung ating Facebook page para po sa mga updates po ng ating programa at ating pinapaalalahanan din yung ating mga members, yung mga pensioners po. Kung may natatanggap po kayo ng mga fake news po, lagi po ninyong tandaan na hindi po tayo nagbibigay o nagpapadala ng mga links kasi meron ho tayong natatanggap na mga text messages na report na merong mga links na pinapadala sa kanila na about SSS. So ating pinapaalalahanan yung ating mga members na pagka may na-receive po sila nito ay wag po nila itong i-click dahil ang SSS po hindi po nagpapadala ng link para kunin yung kanilang mga information. So ito po ay dapat po tayo maging mapagmatsyag kasi dapat wag ho nating ibibigay or bantayan po natin yung ating mga login credentials sa ating my.sss. Sir Labadia, sir, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Maraming salamat po. At Merry Christmas! Yo! Mr. J. Labadia, Acting Head ng SSS Media Affairs Department. Magandang balita para sa mga pensyonado yun, Lakay. Ang Christmas bonus namin, baka magaling ang aming papa. Ang Pasko namin Walang bawian ng bonus at 13-month pay. Katulad na lamang nito ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Abay, namigay ba ng aginaldo sa Marawi City? Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ipinag-utos ang paglikha ng bagong tanggapan na tututok sa rehabilitation ng Marawi City. O nga, hanggang sa ngayon. Hanggang ngayon pala, Hindi pa fully Rehabilitated ang nasabing lungsod. RH 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Ms. Thea, pinabubuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation and Development. Batay sa Executive Order No. 78, pamumunuan ang bagong tanggapan ng Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation na mapapasailalim naman sa Office of the Special Assistant to the President. Ididikit na rin dito ang Marawi Compensation Board. Nakasal din sa kautusan na bagamat na-dissolve o binuwag na ang Task Force Bangon Marawi, inaatasan pa rin ang iba't ibang ahensya na kumpletuhin ang mga nalalabing programa, aktibidad at proyekto sa ilalim ng Bangon Marawi Comprehensive Rehabilitation and Recovery Program. Magiging tungkulin ng bagong tanggapan na magbigay ng payo sa Pangulo kaugnay ng mga polisiya at plano para sa pagsasaayos at pagbabalik ng kapayapaan sa Marawi City, pagbabantay sa mga estratehiya at programa, pakikipagtulungan sa mga kaukulang LGUs at iba pang trabaho. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Samantala, law of succession sa mataas na pwesto hindi masusunod kapag ma-impeach ang Vice President ayon kay Senate President Cheese Escudero. Idatali mo ang balita, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mayor, hindi maobligadong sundin ang law of succession kapag matuloy at magtagumpay ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senate President Francis Cheese Escudero, ang masusunod lamang ang law of succession kung may mangyaring masama sa presidente at ganoon din sa vice presidente. Dito aakyat ang number 2 o ang number 3 na siyang si Senate President, samantalang yung number 4 naman ay ang House Speaker. Ngunit sa kaso ng impeachment ay pipili ang Pangulo mula sa dalawang kapuluan ng Kongreso ng kanyang magiging Vice President. Ang kailangan lang ay 40 years old ito at
na siyang requirement para sa magiging presidente at vice presidente. Narito si Senate President Francis Chis Escudero. Papasok lamang yan kapag sabay na wala ang 1 at 2, sabay na wala ang 1, 2, 3. Doon lamang papalit ang pangatlo o pangapat. Nakita na nating nangyari yan. Nung natanggal si dating Pangulong Estrada, pumalit si Vice President Arroyo, na bakante ang Vice President. Ang ginawa niya, so hindi sabay na bakante. Nag-appoint siya mula sa Kongreso. Ang tinig ni Senate President Francis Chis Escudero. Ito si Raymond. Raymond Advance. Yes, Mayor. So hindi pala automatic yun na ang successor ng magiging Vice President ay yung number 3, Senate President. Akala natin masusunod din yan sa impeachment. Katulad kung nagkasakit, namatay o nawala ang presidente o vice-presidente, yung sumunod na nasa ibaba, yun ang papalit. Hindi pala ganon. Not counted. Hindi daw ganun, Mayor. Yun ang Ganun ba? pagpalag ni mismong, kasi di ba kung iisipin mo nga naman, siya ang recipient kung sakasakali lang naman na matuloy na, halimbawa lang na matuloy na ma-impeach si VP Sara, kumbaga ang direct na makikinabang ay si Senate President Chis Escudero. Hindi daw ganun, Mayor, pagdating sa impeachment. Mangyayari lang ang ganong law of succession kapag merong hindi magandang mangyari sa presidente at sa kanang vice presidente, Mayor Atistea. So pipili either sa Senado o Kongreso. Yun ang mangyayari, Mayor. Basta yung masunod daw yung minimum requirement na at least man lang ay 40 years old, pwedeng pumili ang presidente mula doon sa House, pwede rin sa Senate, Mayor Atistea. Kung piliin ni Presidente Bongbong Marcos, halimbawa ma-impeach si Vice President Sara, pwede ba niya i-appoint na Vice President si Manang Amy Marcos o si Congressman Sandro Marcos? Oo nga. Si Congressman Sandro, mukhang bata pa yun, Mayor. Wala bang 40 yun? Oo, that 40. Bata pa Si Manang Amy pwede. Pwede kasi pasok siya sa requirement, kaya lang magkapatid hindi ko lang alam kung Delikadesa. tama bang gawin yun kung sakasakali. Baka lalo maraming magalit. Ayun, yun pala yun. Kaya pala hindi hot si SP Manoy, the butler. Sa Ayun na nga, ang sinasabi naman niya, Mayor, in fairness naman sa kanya, bakit ba nagsalita na ang presidente parang ayaw niyong maniwala na kumbaga divisive at walang makikinabang na Pilipino kung merong impeachment. Dapat paniwalaan kung ano ang sinabi ng presidente. Okay, sa bagay, yan nga ang sabi ng ating Bubite, may nung fellowship sa Malacanang Uy, ano ba nangyayari doon, Lakay? sabi Closed door pwede ba? Huwag nang ituloy yan. Pero sabi sa balita, wala doon na pag-usapan impeachment. Ganun ba yun? So hindi ba yung topic? Parang di ako naniniwala. Hindi ba yung topic of discussion? Sige, mamaya pag-usapan na lang natin yan. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. At pasamantala, dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara hindi pa naisusumiti sa tanggapan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Baka pinahinggan na yung abiso, order ng presidente. Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Milky, ano ba ang latest dyan? Lakay, hinihintay pa daw na manibago mga impeachment complaint kaya hindi para isusumite.
Ayan. Hindi pa na ipapadala sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nabalitaan kasi nila na meron pang mga maghain ng reklamo laban sa Vice Presidente. Sabi ni Velasco, may mga kongresista kasi na posible daw mag-endorso ng impeachment complaint. Kaya para isahan na lamang ang pagda-transmit sa Office of the House Speaker, hintayin muna kung meron pang ibang maisasampa na impeachment complaint sa susunod na linggo. Hindi naman makumpirma ni Velasco kung kailan hihahain ang panibagong reklamo. Pero sinabi ni Velasco, kasalukuyang pinag-aaralan ng kanilang legal team ang naunang dalawang impeachment complaints. Inaalamaan niya kung meron pang kulang o i-verify na ang ito bago isumite naman sa tanggapan ng House Speaker. Ako si Milk Reguna Milky, para sa Yes, Akay. ano bang sabi ng mga bubit mo dyan sa Kongreso? May fa-file ba o i-reject o paano? Aaralin pa daw lakay. Aaralin pa. Okay. Aaralin pa, oo. At maghihintay pa until next week. Mukhang meron pang mga magsasampalakay at Teya. Mukhang hindi lang dalawa ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ayaw nilang pahinga ng apilan ng Presidente na tigilan na ang impeachment dahil divisive ito. Oo. Hindi naman napag-usapan lakay doon sa kanilang Christmas Fellowship? Gathering. Fellowship sa palasyo ng Malacanang. Ano pinag-usapan? Kumain lang daw sila, presenta yung resolusyon ng suporta sa Pangulo. Yun lamang daw. At walang impeachment lakay, Teya. Ano lakay? Anong sabi ng bibwit? Pinag-usapan lang si Marisa Racal. si Racal Anthony, at si Anthony Jennings. Sila naging pulutan. Oo, updated sa showbiz happening sa lakay. Correct. Okay, maraming salamat, Madam Milky. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky Rigunan. Yan na natin libangan dahil ang gugulo nila. Samantala, sitwasyon sa South Korea stable. OFWs ligtas ayon sa Department of Migrant Workers. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Misteria, generally peaceful kung ilarawan ng Department of Migrant Workers ang sitwasyon sa South Korea sa kabila ng nangyayaring tensyon sa politika. Ayon mismo kay DMW Secretary Hans Leo Kaktak, ligtas sa mga Pilipinong manggagawa sa nabanggit naman siya. Sa gitna ito ng ulat na ilan sa mga OFW ang tumatawag mismo sa embahada para magpahayag ng pagkabahala matapos magpatupad si President Yoon Suk Yeol ng martial law bago ito kinontra ng mga mambabatas. Sa pulong palitan sa Mandaluyong City, sinabi ni Kaktak na nagpadala ng dalawang team ang DMW para suriin ang kalagayan ng mga Pinoy roon. Patuloy ding daw binabalidet sa pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon ng OFWs sa pamamagitan ng ugnayan o pakikipag-usap sa community leaders. Ngayon din, walang itinatupad na travel restrictions ang gobyerno, maging ang Department of Foreign Affairs, papasok at palabas sa South Korea. Pakinggan natin si Secretary Kaktak. This is the message of the embassy, and then we share, the DFA, we share this particular message. And then of course, stable and generally peaceful ang sitwasyon sa Korea, and our OFWs are safe. Batay sa datos ng DMW, 36,186 ang bilang ng mga long-staying na mga legal na Pilipinong manggagawa OFWs sa buong South Korea. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. So dahil stable, ayan sa ating mga OFWs, sapat ang supply ng kimchi. Ayan. Hindi na kailangan magparebook ng mga turista lakay. Ayan, tuloy ang biyahe. Yun. Babalikan natin lang pang detalye ng ating mga balita. Standby, Noche Kakas. Aba, merong housing caravan sa Las Piñas. Pwede, nationwide ba ito, Noche, ha? Paano kayo magkakabahay niyan? Ang mahal-mahal na ng bayad na apartment, ha? Ayan, standby, Noche Kakas. Oras, Misteya. Ganap ng alas 4:56. Mga balita, bati mo natin ang happy birthday si Kuyang Raymond Villanueva at Kuyang Aga Gising Lukman, Kuyang Sulaiman Halya Ramil Araman, at Jimmy Muñez. Oy, kumusta ka na? Happy birthday pa rin, Jimmy.
at Lolita D. at Christopher Repalda. At advance happy birthday din kay Kuyang General Alex Go. Ayan. At naku, malungkot na balita mga brethren. Naku, sa news. Si very worshipful Alexander Briones Madamba drop his working tools mga brethren. Abay sabi ni ating Edna Madamba, si Kuya Alex Madamba ay sinundo na po ni Lord kaninang umaga. Sa kanilang bahay at siya ay dadalhin sa San Isidro Labrador Chapel sa Holy Trinity Memorial Chapel sa Sucat, Parañaque. Ang cremation na po ay sa Lunes, December 9. Ay Kuya Dado, Kuya Alex, kailan ko lang nakasama itong si Apo Kuyang Alex Madamba. Our condolences sa pamilya ni Kuyang Alex Madamba. Sa balita, wala daw napag-usapan na impeachment sa sinagawang Christmas fellowship ng mga mambabatas kasama ang Pangulong Marcos sa Malacanang. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, ikaw mo, Apo Deputy Speaker Paulo Ortega, adda ka mo inyara sa as ni Presidente. Talaga. Apo, fellowship. Ayan. Anyang bagaya na kayo. Madamdama. Nasa 200 na congressmen ang dumalo sa fellowship habang wala namang kasamang senador. Siyempre kasi sila ang magiging judge sa impeachment court. Tampok anya sa pagtitipon ang pagpipresenta kay Pangulong Marcos ng manifesto of support at bukod sa pinagtibay nilang House resolution. Sinabi pa ni Ortega na nagbilin ang Pangulong Marcos sa mga mababatas na gawin lamang ang kanilang trabaho at huwag nang ungkatin ang issue na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Pero ayon sa aking bubit, yan mas juicy to lang. Inyara sa as kanumat Apo. Ayan. Ibinulong ng Pangulong Marcos sa mga kongresista. Pwede ba tigil-tigil yung impeachment? Apay ngay? Nakakagulo lang sa bayan. So, yun po ang siguro hindi na pag-usapan ng malawakan o kaya ng todo. Oo. Pero sabi na ating bubit, binulong ng presidente sa mga kongresista, huwag nyo nang ituloy ang impeachment. Enough. Papasukin na natin si Enough is enough. Ayan. 2 araw na Go Green Housing Caravan sa Las Piñas, umarangkada na. Idatali mo RH27, Noche Kakas, Noche. Miss Thea Talakay, umarangkada na ang 2 araw na Go Green Housing Caravan sa lungsod ng Las Piñas. Ito ay naglalayong matulungan na magkaroon ng sariling bahay ang Las Piñeros, particular na ang mga nasa informal settlers na may kakayahang magbayad buwan-buwan sa ilalim ng pag-ibig program. Ayon sa pamahalaan ng lungsod ng Las Piñas, nasa 500 benepisyaryo ng lungsod na mapapaloob sa housing program. Prioridad ng programa ang mga nagrerenta na may trabaho para makapaghulog monthly. Pinangunahan ni Vice Mayor April Aguilar at Miss Alili Aguilar Andanar at ng Urban Poor Affairs Office o UPAW na bahagi ng programa ng Las Piñas ang pabahay na magtatapos naman bukas sa December 6. RH27, Nochikakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. At pakibati rin natin happy birthday si Jovelyn Negrillo. Ayan. Tama ka, manang Bing Adalin. Natabunan ito. Dami-daming text messages sa akin. Ayan. Happy birthday, Jovelyn Negrillo. Ayan, mula kay Manang Bing Adalin dyan sa Davao City. Ayan. At binabati rin siya ni Pamilya Adalin. Ayan. Happy birthday, Jovelyn. Samantala, meron tayong winner sa ating Kadikita Pasko Panalo promo. Ha? But winner na ba siya? Hindi pa niya na siya sagutin yung tanong natin. Oo nga, tingnan nga natin kung sasagutin mo na yung tanong. Sinong nasa ating linya? Si Ginong Andres Vasquez ng Bataan. Aba, taga Bataan. Mr. Andres Vasquez, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir.
Ay, Kuya Andy, ayan, Andres talaga. Andy. Andres Disaya ka ba? Ay! November, mga maraming Andres pagka Andres, November. correct. Oo, Bonifacio Day, ayan. Pero hindi ko natatanungin kung gusto mong sumapi sa aming samahan. Uhaw, ayan. Uhaw? Mukhang sabungero si Kuya. Ayan. Ano yung uhaw, Lakay? Union of Husbands Afraid of Their Wives. Ayan, ayan Kuyang Andres, ayan, ang tanong ko ay... sino ang Vice President ng South Korea? Ayan. Nako. Naku, di niya Okay, alam. tawala ka. Naku, di ko rin alam, kaya biro lang yan. Ayan. Dead air. Ang tanong ko ano ang kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas, Kuya Andres? DCR, sir. Ang galing-galing mo talaga. Una sa Pilipinas. Ang tali-talino mo talaga. Isa kang genius, Kuya Andres. Ayan. Kahit natin lang kita yung mga panabong, Lakay. Congratulations. Panalo ka ng limpak-limpak na 1,000. Ayan. Congratulations. May pantay ka na sa derby. Ayan. Oo, sa linggo. Tamang-tama. Sa linggo. Patupada. Kaya Andres Vasquez, maraming salamat. Thank you and Merry Christmas. Hindi talaga ako magpapatawad. Ito ang binigyan din ng Vice President Sara Duterte Carpio sa kanyang mensahe sa Thanksgiving na ginawa sa Lagawa, Ifugao. Ayon kay BP Sara ay diwa ng Pasko ay patungkol sa pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigayan. Ngunit sinabi ng Vice Presidente na dahil siya ang Pangulo ng bansa at nakadepende pa rin daw sa mga tao kung sila ay magpapatawad. Kahit kakapaskuhan ay hindi siya umano magpapatawad sa mga maaring tinuturing niyang nagkasala sa kanya. Narito si VP Sara Duterte Carpio. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigay. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Astig ang Vice Presidente. Alam niyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Merry Christmas! Pero siya daw Chill lang po hindi. tayo. Yun ang message Ayan. niya sa Kapaskuhan, pero siya hindi. Aha. Hindi niya kaya pang i-apply, Lakay. Give love on Christmas Day. Oh. At yan na ang kabuhan na palatuntunang break time. Bulol-bulol tuloy tayo. Ay, kuyang second gentleman, kumusta ka na, Kabsat? Ayan. Chill-chill lang apo. Ayan. Ako po si Deo Makalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Susunod na mga balansyadong balita. Ayan, teka muna at may mga pagbati pa rito eh. Ayan, nasaan na ha? Ayan, oy, Mr. Michael is my guy. Ayan. Magkano, Lakay? Abay, nagsara ang palitan ng dollar sa 57 pesos and 88 centavos. Aba, tumatatag. Tumatatag ang piso ha? Ayan, di na umabot ng 59. At binabati natin si Kuyang Attorney Orlando D. Ha? Na mamimigay daw ng emperador sa kanilang Christmas party doon sa Marinduque. Yan. Mga balansyadong balita, susunod na Chairman of the Board Henry Uri. Wala pa rin si Miss Karen Oyong. Wala pa rin. Pinapa-convert na ba siya, Lakay? Sabi ko na, nagdududa na ako na indoctrinate na yata sa China. Baka maging Chinese spy na ito pagbalik ha. Minus Karen Oyong. At ang papalit ay si Josa ng Kagandahan Cruzat. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Merry Christmas.